Several days later. Hello! Kamusta po sa inyong lahat? Teka, hindi ako gitna. Ayan. So, kamusta po kayo? Kami po ulit ang Pamilya Basilia. Kung napansin nyo, malaking pagbabago lang na yung aking buhok. Nagpakalbo ako, nag-summer cut. Dito talaga sa Canada. We expect may mga linggo na sobrang init at biglang nag-thunderstorm, umulan, and recently, just today, nag-i-snow sa Banff. Actually, ganun talaga pag yung transition ng weather from spring to summer, yun talaga magiging weather for the, I think for the next 1 week or 2 weeks. So, isang linggo na lang, summer break na ng mga bata. So, expect na magulo na naman ang bahay kasi naka-stay lang sila dito, maglalaro, may mga bisita na darating, mga friends ng mga anak ko to stay here, maglalaro sila, with video games. So, yan talaga, yun ang yung pinakahihintay nila. So, yung video na matagal-tagal na, I think more than 3 weeks na o a month na yung huling vlog. Ulit-ulit namin inaano na nabibisi kami sa trabaho, and sometimes may mga pagkakataon kasi na na alam mo yung wala nang mai-content ano kayong magandang mapag-usapan. Anyway, just today, pumunta kami ng West Edmonton Mall, and ginamit namin yung benefits. So may isa kami sa mga company benefit. Mayroon kami na benefits sa aming company na maka-purchase kami at least once every 2 years ng glasses. So, hindi ako nakapag-unbox kasi hindi ako marunong, alam mo yung unboxing na video. So, hindi ako magaling doon sa pero i-share ko sa inyo ngayon kung ano yung mga nabili naming mag-asawa ay na kuha namin gamit ang aming company benefits. So, isa sa mga inclusion ng mga benefits namin. Ayun.
isa sa papakita ko muna yung sa pinili ng asawa ko. So, ano to? Gucci! Yan. Okay natin. Ito yung napili ng asawa ko. Isang Gucci sunglasses. So, actually, tagdalawa kami. Gusto namin sanang yung mga bata kaso parang wag na lang kasi wawalain lang nila, masasayang lang. And then, yung second naman, yung Tiffany and Company na sunglasses. Which is, gusto ko yung kulay. Kasi, ganda na kulay niya ng pagka sky blue. Or mint. Mint pala. So, paano ba to? Ayan. So, ayan. Ayan. Sunglasses ng asawa ko pinili. So, tagdalawa kami ng asawa ko. Yan. And then, sa akin naman, ito, unahin ko muna to. So, ito Ray-Ban na Ferrari edition. So, gusto ko to nakita. And, ganda siya. Okay, check muna natin. Yun, ang ganda. Actually, marami na akong sunglasses, pero why not? Libre naman eh, wala ka namang ilalabas na pera. Magagamit mo yung, gamitin mo lang yung insurance ng company insurance. Of course, yung isa sa mga benefits mo, inclusion yun. Ito ay basta sa mga sunglasses for once every 2 years. And then, yeah, the Ray-Ban Meta wafer. So, pinili ko yung item RW4006. So, hindi siya kalakihan. Ito yung medium size. Ang kagandahan nito, alam mo, nakakamiss lang tong AI, yung Meta wafer niya kasi yung music niya dito, para kang naka headphone or naka earbuds, kasi naka-connect dito yung yung speaker. So nakakamiss lang. Tapos yung 12 megapixel yung photos, yung video niya is 1080 HD. Pero yung tinry ko siya, maganda yung yung quality ng video. Ayun nag-speakers. Tapos, connected na yung mga video, Spotify or Apple Music. Tapos, kaso, yun nga lang, don't expect talaga na the longer na gagamitin mo siya yung video niya, syempre mas madidrain yung battery kasi maliit lang yung battery nila. So, maganda siya more in siguro unboxing or just to lang talaga take photos or habang naglalakad ka gusto mo videohan. Kaso hindi siya pwede yung mga hindi yung papasok ka tapos bawal mag-video kasi makikita nila na nagvi-video ka kasi mag-iilaw to. Yun. So ito hindi lang siya polarized. Itong isa, yung Ferrari edition is polarized siya. Maganda siya pag nagda-drive. Ito is more in mga casual So, actually, wala akong balak na kumuha ng Ray-Ban. But because yung optical shop na inano namin is, nagcha-charge, we need to spend around $2,000. Yung worth of $2,000 para sa mga sunglasses. So, ang bala ko lang sana is, yung may brand ng Oakley, kaso, dalawa na yung sunglasses, tatlo pala. Way back nung nag-Saudi pa ako, so sobrang tagal na siya. And pinangano ko yun, everyday use. And then sabi ko, so di-consume na natin. So yeah, kaya tagdadalawa kami ng asawa ko. So kung taga Edmonton ka, at gusto nyong puntahan yung optical shop na yon, nasa West Edmonton Mall lang siya. Ang name ng
ng optical shop is Sol Sunglasses. So ang gagawin nyo lang, dalhin nyo lang yung prescription ninyo, yung eye examination. So bago kayo pumunta doon, punta lang kayo sa any optical shop na malapit sa inyo. Libre naman yun kasi kasama yan sa ating Alberta Health Card. Alberta Health Benefits mo. So libre naman siya. Or kasama rin siguro kung may insurance provided ng company ninyo, pinagtatabuhan. Basta pakuha ka lang kasi mas maganda, mas mabilis yung pag-process. Magiliw hanapin nyo lang si Jordan. So magiliw siya, I think German siya. Tapos ang asawa niya ay taga Pampanga, Pinay. So mga sales stock siya. Magaling siya. And then the good thing is even you go to Google review, 4.9 yung rating niya. Talagang maasikaso siya. And then kung pupunta kayo doon, make sure na maaga kayo. Kasi bukas ng mall is 10. So dapat mas maganda kung maaga kayo. Kasi nagpunta kami doon is 10 o'clock. Kasi inaasikaso pa kami, ang dami nang dumating na mga customer niya. Siya lang mag-isa, wala siyang or baka naka-day off lang yung kanyang, kasi siya yung may-ari, naka-day off yung kanyang sales associate. So ang dami niya inaasikaso. Good thing, nakapamili na kami ng sunglasses. Kumbaga more in na lang kami, yung ang tawag dito, ibinigyan lang itong item, tapos may mga check lang for our healthcare provider, yung company. And then that's it. Umalis na kami. Good. Talagang buti na lang at maaga kami. So, yun. Share ko lang. Lalo na sa mga taga Edmonton na mga subscriber o mga nanonood. Actually, marami na nagva-vlog regarding for marami na ako nakikita. Actually, kahit hindi ako nagva-vlog na, nakikita ko na rin yung mga vloggers sa Calgary. Sila Alwin and Emma na nakakuha na sila ng bahay. And may mga vlog ako napapanood na nag-struggle sila magbenta ng bahay. Actually, pag mga gantong season at kayo magbebenta ng bahay, it's a buyer's season ngayon. So, ibig sabihin, pabor sa mga bumibili, hindi pabor sa mga nagbebenta. Kasi ito yung peak season. Lahat ng mga tao lumalabas. Maganda yung panahon. So lahat is bagsak presyo. Kung nagbabala kayo, bumili ng bahay, this is the right time na bumili ng bahay kasi yung mga price ngayon is nag-compete ng mga presyo ng mga bahay para mabenta yung mga bahay nila. So yun ang pinaka the best. And at the same time, bumaba ngayon ng ulit yung interest rate as if I'm not mistaken, it's now is 3.99 something yung interest rate ngayon. And naririnig ko pababa pa rin siya. Although may mga depende pa rin yan sa mga location, magbabala kayo. So make sure lang na kumpleto yung mga, kung may balak na kayo, gawin nyo na ngayon kasi yan is taas baba. Pagpatak ng September, October, ito na naman. Humihina na yung peak ng mga nagbebenta. And then that's the time na naman tumataas naman yung presyo ng bahay. And then and so on. So maraming kaganapan sa Canada. Siguro naman marami na rin kayo naririnig, napapanood. So I don't want to discuss yung mga ganon kasi masyadong kailangang detailed yun and I don't want to give some misinformation about yung mga changes. Ang masishare ko lang ito, yung mga pangyayari nito sa buhay namin. And yung sa bahay naman right now, we're almost done. Ano ba nabili namin? Wala naman. Almost 95% na ngayon is done. Gaya na sinabi ko, it's all minimally, so wala kaming masyadong dinagdag. Siguro
one or two indoor plants and that's it na. So minimaintain lang namin yung cleanliness and we're waiting only to yung grading sa likod at sa tagiliran kasi hinihintay lang namin matapos yung kapitbahay namin to finish yung side nila to able to do the grading. And then pagkatapos ng grading, we have to wait for the municipality permit kung approve. So, ano na yun, ang mag-aasikaso na yun is yung builder namin. Once na maka-receive kami ng certificate na pwede na kami mag-landscape, then we'll do the project. So, it depends kung mauna ang fence or deck. So, may nakausap na kami kanina, may pumunta dito, nagbabahay-bahay siya, bibigyan ng flyers and may nakausap kami. And we're planning kasi yung kung magpapagawa kami ng deck is gusto namin is composite. So sabi ng asawa ko, kung magpapagawa na rin lang tayo yung pangmatagalan na. So we're looking for a composite material ng deck kasi mas maganda yung quality and pangmatagalan talaga. Unlike wood kasi it's a maintenance mo and sa panahon dito, most especially dito sa Canada, yung weather masyadong extreme cold or extreme hot. Not totally extreme hot but yun nga, pabago-bago. So nag-affect yun sa quality ng wood. So gusto namin yung composite na para although medyo may kalakihan, but at least one time na gastusan lang yun, hindi ka na laging papagawa kung wood siya. So, yun yung ano namin, yun yung plano namin. So, we're waiting, nakausap na namin yung builder kung kailan siya. So, sabi nila by mid-July or August, weather permit kasi nga babago-bago nga, kanina lang umulan tapos ngayon uminit ulit, so mahirap naman yung ganun. So siguro by mid-July, so maganda na yung panahon. So yun, mag-i-start na sila compost ng grading. So muli po, yun lang po yung may share ko sa ngayon, and I'm thinking to do vlogs comparing Manitoba and Alberta. Ngayon is naka 1 year na pala kami dito sa Edmonton. We celebrate our first year here last June 15. Parang kailan lang, 'di ba? Ang dami nangyari. So isang taon na kami and we praise and thank God sa lahat ng magandang development sa buhay namin, most especially nagkaroon kami ng magandang work, nagkaroon kami ng magandang bahay, yung pangarap namin bahay na dati yung naghahanap pa lang kami, we're planning for dati nangarap lang kami ng masaya na kami pag duplex, tapos and then later on yung detached na bahay. And then we praise God na yung nagkaroon, yung medyo umokay yung nakuha namin trabaho, nag-upgrade kami sa front garage. So talagang nagda-drive lang kami from Manitoba to Edmonton, and maraming plano sa buhay, mga ano man gagawin natin, risk kasi wala kaming kakilala dito, wala kaming kamag-anak. Ang kamag-anak namin nasa Manitoba, and I have one sister in Toronto. So talagang clueless kami dito. Wala kaming kakilala talaga. So talaga nag-take kami na risk. Pero hindi kami pinabayaan ng Panginoon, and ito na kami. May bahay na. Magandang trabaho, and we're in the good community talaga, and my kids love it, most especially yung panganay ko ngayon hinahaya lang namin lumabas ng bahay, nagbabike siya around the area. Ngayon paalam lang siya, lumabas siya sa park, meeting her friends, na hindi namin magawa nung nasa Manitoba kami. I'm not saying na pangit ang Manitoba, but
based in our experience, most special doon sa area namin is medyo kailangang babantay mo yung mga anak mo. So, okay. So, yun lang po. Medyo mahaba na itong usapan natin. And don't forget to subscribe, like, and share our YouTube channel. And kung may mga katanungan kayo, huwag kayong mahiyang mag-leave ng comment sa aming YouTube channel. And patuloy nyo kaming suportahan. At patuloy nyo kaming panoodin. At kung may mga katanungan muli kayo, dito lang kami. Muli po, maraming po salamat. Huwag kalimutang pasalamat sa Panginoon. Lagi magdasal. And mag-iingat kayo palagi. God bless po.